Yo, what's up kakamay? So panibagong vlog na naman tayo ngayon. So another sitang vlog mga kamay. At syempre nakikita niyo naman sa thumbnail natin kung sino pag-uusapan natin, si Beatmaster, si Chef TV, si BMAX, at si Kalinga Prab. So bago tayo tumungo sa mga detalye na nakuha natin sa kanilang channel, gusto ko lang i-shoutout si Kim Jonel Burias. Yan, nag-comment siya sa ating vlog. Naubos ang kanyang load. Pasensya na bye sa ating intro. So next time dito pala i-share na natin intro natin. At kay By Elite Rookie, yan, nag-comment siya. Haba po mga kamay, oh. Sobrang thank you sa walang sawang suporta po sa aking channel, sa community natin, Serve Family. Sobrang thank you. Saludo ako sa iyo, Bay. At ingat ko ka palagi dyan sa lugar ninyo at sa mga ginagawa mo. So, yun mga kamay. 4 na content creators na nabanggit ko kanina. Kinuha ko po yung details sila sa kanilang channel. Pure vlogs po ito mga kamay. At hindi natin papakilaman yung mga Facebook pages nila. Dito tayo sa YouTube channel. Tingnan natin kung anong maayos ba, anong performance nila when it comes sa kanilang YouTube channel. So yung RPM nila mga may, nag-create po ako ng estimation $2 to $3 mga may per 1K views yung natin estimation. So meron ding mga social media website o platform which is nag-expose din ng estimation like Social Blade, tapos yung mga iba po mga may. So anyways mga may, lahat ng details syempre makapanood nyo po sa screen natin para masundan nyo po sinasabi ko. So unahin na natin mga kamay, syempre si Beatmaster. So si Beatmaster meron siyang 525k na subscribers count. Nakapag-upload po siya this February ng 3 kamay. So dun sa 3 na yun nakakuha siya ng 338,000 na views. Dun sa views na yun, kinonvert natin siya sa estimated revenue, that's around $676 mga kamay. Pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 37,883.04 pesos. So ang viewing rate po ni Beatmaster is 21.46%. Mga kamay, sa kaalaman po ng lahat, si Beatmaster nung time ng pandemic, nakasabayan ko po yun sa isang live stream gamit ng StreamYard, si Bobo Ram, si Beatmaster, tapos yung mga iba nating kasamahan sa mga kaibigan natin sa mga content creators, mga small YouTuber. So that time mga hindi pa talaga putok ang channel ni Beatmaster kasi iba naman ang niya yung niche. Pero ngayon mga may talagang binago niyang niche mga may, parang Mr. Beast ang pattern mga may. Baga pumatok sa takilyaw, sa masa. Kaya talagang yun ang ginagawa niya sa kanyang mga vlogs mga may. Pero anyways mga may, medyo mababa po ang performance ng kanyang YouTube channel compare po sa Facebook kasi mas active siya doon. Gawa ng mga may, mas mabilis po i-share mga videos na mga doon sa Facebook compare po sa YouTube. At yun nga, medyo malang kumbaga malang ang sale sa YouTube compare sa Facebook mga may. So anyways mga may, sana mas pagtuunan din ng pansin ni Beatmaster ng kanyang YouTube channel kasi medyo may kalakihan na po yung niya, subscribers count. Kumbaga kung gusto niya mas malaking earnings, mag-focus din siya sa YouTube channel kasi malaki po ditong RPM mga kamay. So anyways, good luck kay Beatmaster. At dadako na tayo sa pangalawa mga kamay. Isa rin to sa pinapanood natin, si Chef TV. So si Chef TV meron siyang 1.12 million na subscribers count sa kanyang YouTube channel. Nakapag-upload po siya this February ng 4 lang po mga kamay. So dun sa 4 na yun, nakakuha siya ng 1,673,000. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $5,019. Into peso naman, that's around 281,264.76 pesos. So ang viewing rate po ni Chef TV sa kanyang channel is 37.34%. So malaki po yan mga kamay kasi ako nag-estimate ako para maging establish ang isang channel, at least yung viewing percentage 20% and above. So pasok na pasok po si Chef TV sa viewing percentage. So alam niyo naman po si Chef TV is yung pinipicture niya mga vlogs niya mga may is more on nagta-travel siya sa buong Pilipinas, lalo na mga places na hindi napupunta ng mga tao. Pinipicture niya para parang informative when it comes sa parang geography pa, ang geographical lang ang ginagawa niyang content which is patok na patok po sa lahat ng tao. So kaya boom na boom po ang channel niya sa lalo na sa Facebook. Pero nung sinili kong Facebook niya medyo laylo siya. Pero anyways mga kamay, kung naglaylo man siya, nag-relax siya kasi malaki na nakukuha niyang earnings, meron naman siyang active na mga endorsement na nakukuha sa mga likes yung sa helmet mga sa Ibo at sa iba pang mga endorsement. So may kita din yun mga may. So anyways, sana maging active pa rin siya sa pag-upload sa kanyang channel, hindi lang sa Facebook pati din sa YouTube channel kasi sayang mga may,
malalaki na pong subscribers count nito mga kamay. So anyways, yun na tayo sa pangatlo mga kamay. Isa rin to sa pinapanood ko kasi nag-good vibes ako dito sa dalawa to, kay Borloloy at kay BMax TV mga kamay. Meron siyang 811k na subscribers count. Nakapag-upload po siya this February ng 31. So sumobra, 29 lang po ngayon. 31 uploads po si BMax. Doon sa 31 uploads ay nakakuha siya ng 9,877,000 na views. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $19,754. So into peso, that's around 1,107,14.16 pesos mga kamay. So ang viewing rate po ni BMax is 39.28%. So malaki po yan mga kamay. So mas marami pong nanonood kay BMax TV at yung niya, Facebook page niya mga kamay. Nung time na nakita ko rin na nag-announce siya mga kamay na ginagaya. So yun po ang isa sa mga problema talaga mga kamay. Pag once ang boom channel, ninanakaw yung mga video, tapos sila pong mas kumikita, like yung issue or naging issue ni Tony Fowler na sa original na Facebook page niya, konti pong nanonood, dun sa peke marami. So sayang po yung nagiging effort ng mismong original content creator. Kumbaga nawawalang kumbaga nakaka-demoralize po yun kasi sila po nag-e-effort So anyways mga kamay, yung kay BMax naman is palaki to ng palaki. Ay active siya sa YouTube channel pati din sa Facebook page. Kumbaga talaga yung duho nila ni Borloloy talagang patok na patok mga kamay sa mga viewers kasi syempre yung ginagawa nilang challenge sa isa't isa. Kumbaga nakakatuwa mga kamay, nakaka-relief ng stress, tapos yung lungkot ba mga kamay pag napon niyo po sila. So anyways mga kamay, dito na tayo sa number 1 o pinakalas mga kamay na pag-uusapan natin kasi magtatakip silip na mga kamay. Medyo dumidilim na. Si Kalingap Rab mga kamay, si Rab, anak po to ni Kuya Bal Matubang sa Team Kalingap. Meron siyang 2.7 million na subscribers count. Nakapag-upload po siya this February ng 29. So active din si Rab sa kanyang YouTube channel, halos daily vlog mga kamay. So dun sa 29 na yon na uploads, nakakuha po siya ng 40,251,000 na views. So pag kinuha natin estimated revenue niya, that's around 42,753. Pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 2,395,878.12 pesos. So ang viewing rate po ni Kalingap Rab is 18.20%. So not bad mga may, very close dun sa natin sa minimum natin 20%. So kumbaga hindi pa nga siya umabot dun sa 20%, ganyan na pong nakuha ng niyang earnings mga may. How much more kung lumampas or tumapat pa po siya dun. So kumbaga mas malaki pong makakuha ang earnings niya ni Kalingap Rab. So alam niyo naman po yung content ni Kalingap is more on charity. At syempre nakita niyo naman po yung tsura mga may guwapings. So kumbaga malapit ang itsura niya ni Kalingap Rab. So gwapo na, nakakatulong pa sa kapwa at yun nga, mas maraming earnings, mas maraming suporta na makakuha ni Kalingap Rab, mas marami po siyang matutulungan po dito sa Pilipinas mga kamay. Hindi lang siguro sa Bicol or basta sa buong Pilipinas siguro kasi nasaan siya marami silang branches sa Kalingap, which is pupunta sila sa iba't ibang lugar. So anyways mga kamay, yan po ang detalye ng apat na content creators sa kanilang channel. So kumbaga si Kalingap Rab at si BMax ang mas aktibo sa kanilang YouTube channel. Sana sa dalawang content creators kay Sep at kay Beatmaster, sana maging active sila. Sayang ang opportunity na nandiyan na po kayo sa estado na malakas na kayo. So pagtunan din ninyo ng pansin yung YouTube channel ninyo mga kamay. So anyways, yan po. Outside po yan sa community natin at maghanap pa po tayo ng mga ibang content creators. At sa mga hindi ko pa po alam mga kamay, pwede ninyong i-comment po mga kamay sa comment section natin para i-picture natin next time around kasi hindi naman natin alam lahat kung sino mga boom ng channel, mga sikat na, kasi sobrang dami pong mga content creators dito sa Pilipinas. So anyways mga kamay, yan lang po bago tayo magtapos ng ating vlog. Sobrang thank you po sa lahat ng mga nanood at mga kapanood ng vlogs natin at lagi pong paalala ni Bidogs na don't skip ads sa mga vlogs po natin sa self-challenge kasi may self-challenge tayo mga kamay, pure vlogs, no live stream. Don't skip ads po mga kamay kasi alam nyo na dyan po kami kikita sa ads revenue at abangan nyo po yung panood mga kamay para mas malaki yung revenue makuha namin. So paano yung mga kamay,
See you sa next vlog po natin mga kakamay.